Bakit sinasabing test run lang itong si Bitcoin at upgrade naman sa XRP? Sa mundo ng digital assets, may mga technology na unang dumarating para magbukas ng pinto at may mga sumusunod na dumadating para ayusin ang mga pagkukulang. Ayon po sa mga crypto pundits or analyst, si Bitcoin daw ang unang matagumpay na patunay na posible ang decentralized money. Ngunit, hindi ibig sabihin nito na siya na ang final form ng blockchain finance. Sa paglipas po ng panahon, lumabas ang mga limitasyon ni Bitcoin tulad po ng mabagal na transactions at mataas na energy consumption. Dito pumapasok po ang narrative na si XRP ay hindi po simpleng alternative kundi isang upgrade. Para po sa atin bilang mga traders, investors, holders o hodlers, malagang maintindihan po natin kung bakit nagbabago ang ganitong galaw. Dahil kapag nag-shift ang narrative, madalas ay may kasamang pagbabago sa market behavior at saka long-term value. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba ang mahalagang papel ni Bitcoin sa kasaysayan ng crypto market? Hindi po maikakaila na si Bitcoin ang pundasyon ng buong crypto industry. Siya ang unang nagpakita na kayang mabuhay ang pera kahit walang central authority. Dahil po sa kanya, nabuo po ang tiwala sa konsepto ng decentralization. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang kanyang structural limits. Ang proof of work mechanism ni Bitcoin ay sobrang lakas sa security pero kapalit po nito ang napakalaking konsumo ng enerhiya. Dagdag pa rito ang mabagal na transaction speed na hindi po praktikal para sa araw-araw na bayaran. Para sa global payments, malinaw na hindi dito dinisenyo si Bitcoin at ito po ang naging aral na ginamit sa pagbuo ng mas advanced na networks. Ngayon ay paano po ba ipinaliwanag ni Ginoong Brad Garlinghouse ang pagkakaiba ni XRP? Sa isang post na binigyang diin ng crypto commentator dito na si John Squire, ipinaliwanag ni Ginoong Brad Garlinghouse ang tunay na layunin ni XRP. Ayon po sa kanya, si XRP ay hindi inilabas sa tradisyonal na paraan at tumatakbo sa XRP ledger. Isa pong fully decentralized at saka open source network. Mahalaga ito dahil sinisira nito ang maling akala na centralized po sa XRP. Ang disenyo ng XRP ledger ay sinadyang iba mula kay Bitcoin. Hindi ito aksidente kundi resulta ng mga natutunang leksyon mula sa unang henerasyon ng blockchain. Para sa market, malinaw na sinasabi nito na si XRP ay produkto ng refinement, hindi simpleng imitation. Ngayon ano po ba ang mga limitasyon ni Bitcoin? Anong mga limitasyon ni Bitcoin ang sinusubukang solusyonan ni XRP? Ayon po kay Ginong Garlinghouse, ilan sa mga engineers ng XRP Ledger ay dating nagtrabaho mismo sa Bitcoin. Nakita nila ang problema mula sa loob. Ang proof of work ay mabigat sa enerhiya at mabagal sa throughput. Kapag tumaas po ang usage, lalong bumabagal ang network. Kaya ang XRP Ledger ay gumamit po ng consensus protocol imbis na mining. Dahil dito halos instant po ang settlement at sobrang baba ng transaction cost. Para po sa cross-border payments, napakalaking bentahe nito. Sa ganitong disenyo, mas handa po sa XRP para sa global scale na hindi kayang abutin ni Bitcoin. Ngayon ay bakit po ba sinasabing functional upgrade si XRP at hindi po kakompetensya ni Bitcoin? Malagang linawin po natin na hindi po sinusubukan ng XRP na palitan si Bitcoin. Ayon po kay Ginong Garlinghouse, magkaiba ang role nila sa ecosystem. Si Bitcoin ay mas nakikita bilang store of value at siya hedge
laban sa traditional na finance. Samantalang si XRP ay ginawa para sa real-world utility. Dinisenyo po siya para sa mabilis at ligtas na paglipat ng assets sa pagitan ng mga bangko at saka payment providers. May malinaw po na focus sa interoperability at saka regulatory alignment. Para sa mga institutions, ito po ang klasing infrastructure na hinahanap nila. Po nila. Kaya sa halip na magbanggaan, magkaibang problema ang kanilang sinusolusyonan. Ngayon ay paano naman po nagiging tulay itong si XRP sa pagitan ng traditional at saka blockchain finance? Ang lakas po ng XRP Ledger ay nasa pagiging infrastructure focused nito. Isa siyang tulay or bridge sa pagitan po ng legacy banking systems at saka blockchain networks. Tinatalakay po niya ang mga matagal ng sakit ng financial system tulad po ng mabagal na settlement at mataas na fees. Sa paggamit po ng XRP, nagiging mas mabilis at mas mura ang cross-border transactions. Ito po ang dahilan kung bakit attractive po siya sa financial institutions. Hindi lang siya speculative asset, kundi isang working solution. Kapag ang crypto ay nagiging functional, mas nagiging seryoso po ang adoption. At kapag seryoso po ang adoption, mas nagiging solid ang long-term demand. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang open source at saka transparency ng XRP Ledger? Isa po sa pinakamalagang aspeto ng XRP Ledger ay ang pagiging open source nito. Ibig sabihin kahit sinong developer ay pwede pong mag-build at mag-innovate. Ito ay nagre-resulta sa mas mabilis na development at mas mataas na tiwala. Ayon po kay Ginong Garlinghouse, ang transparency na ito ay susi para sa institutional confidence. Hindi lang ito closed system na kontrolado ng iilang entity. Sa halip, isa po itong collaborative network na patuloy na lumalawak ang use cases. Kapag lumalawak po ang utility, mas nagiging matibay ang ecosystem. At para po sa mga investors, ito ay indikasyon ng long-term sustainability. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Kung titingnan po natin ang mas malawakang larawan, malinaw na si Bitcoin ang test run at si XRP ang produkto ng evolution. Hindi ito laban ng kung sino ang mas magaling, kundi kung sino ang mas akma sa susunod na yugto. Papalayo na po ang market sa purong hype at papalapit na po sa performance at saka utility. Bilang crypto enthusiast, naniniwala akong ang mga network na kayang maghatid ng tunay na solusyon ang siyang mananaig sa long run. Para sa atin bilang mga traders at hodlers, malagang maintindihan po natin ang papel ng bawat asset dahil ang kaalaman ang siyang tunay na edge sa market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.